Sa kanyang pagbabalik sa bansa, agad nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno hinggil sa pagresponde sa mga bagyo at sama ng panahon. Kabilang sa pinatitiyak ng Pangulo ang pagtugon sa ilang araw na kanselasyon ng klase, gayon din ang medikal na pangangailangan ng mga bakwit. May report si Kenneth Pasyente ng PTV Live. Yes, Angelique, agad na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kabuuang lagay ng bansa sa harap ng nararanasang panahon bunsod ng bagyong Dante at bagyong Omeng. Nagtungo ang Pangulo kanina rito sa NDRRMC headquarters para sa isang situation briefing kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang iulat ang mga isinagawang hakbang at pagtugon ng kani-kanilang tanggapan sa epekto ng kalamidad. Giit ng Pangulo na agad namang ipinatupad ang mga SOP bago pa man pumasok ang bagyo sa bansa, kung saan pangunahing target anya ng pamahalaan ang pagbibigay tulong sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Kahit nung nasa US pa ako, alam na namin kung ano yung kailangan gawin. Tuloy-tuloy ang proseso ng pagbibigay ng relief, pag-rescue, pagbibigay ng relief, pagbubukas ng mga kalsada, patiyakin na may kuryente ang mga ospital. Din ng Pangulo ang kanyang pangamba sa ilang araw na walang pasok ang mga estudyante bunsod ng sama ng panahon. Giit niya na lugi ang mga ito, kaya pinatitiyak niyang matutugunan ito sa lalong madaling panahon. Finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. Pinasisiguro rin ng punong ehekutibo na hanggat maaari ay matutugunan ang mga pangangailangang medikal ng mga evacuee upang hindi kumalat ang sakit sa mga evacuation center. We are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. Sa harap naman ng sunod-sunod na sama ng panahon, binigyang diin ng Pangulo na ang pagiging handa ang dapat pagtuunan ng pansin lalo't nasa 12 hanggang 15 bagyo ang inaasahan ngayong taon sa bansa. Giit ng Pangulo, iba na raw kasi ang panahon dahil na rin sa climate change. Nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin 12 pa ito na dadating. Pag wag na natin sasabihin baka magkabagyo, paano na pagdating ng bagyo dahil darating at darating yan. That is the fact of climate change, and we are now having to think more, of course, mitigation. Ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero in the longer term, kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. Angelique, i-correct lang natin yung nabanggit nating pangalan ng bagyo kanina. No? That's bagyong Dante at bagyong Emong. Samantala, Angelique, sinabi naman ng Pangulo na may ilang lugar pa sa bansa yung mga hindi naaabot dahil nga lubog pa rin sa baha. Gayunman, naging direktiba ng Pangulo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ay pilitin at sikapin na maabot ang mga lugar na yan sa lalong madaling panahon para mabigyan ang ating mga kababayan ng tulong o di kaya kung kinakailangan ay ma-rescue sila. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa NDRRMC mula sa Integrated State Media. Kenneth Pasyente ng PTV. Angelique. Yes, Kenneth, kakarating lang ng Pangulo galing sa Amerika. Kamusta naman ang kanyang enerhiya? Hindi ba siya nagpapakita ng kapaguran o kaya jet lag? Dahil siyempre ilang oras ang pagitan ng Amerika at ng Pilipinas.
Yes, Angelique, 10:07 ng gabi. Kagabi dumating dito sa Pilipinas si Pangulong Marcos Jr. At kung susumahin natin, Angelique, ilang oras lang yung kanyang naging pahinga at agad na siyang pumunta doon sa evacuation center. Pero doon sa nakikita nating demeanor ng Pangulo, talagang gusto niyang malaman yung kalagayan ng ating mga kababayan at syempre yung lagay ng bawat lugar sa ating bansa para malaman kung saan papasok yung gobyerno para makapagbigay ng tulong. Angelique. Okay, maraming salamat, Kenneth Pasyente ng PTV.